balita kay itong balita kay Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Yung kupal. Yung kalbo na putang ina noon, yung kung ano-ano sinasabi, meron daw Angel of Death. Antindi ng Davao, no? May Davao Death Squad na, may Angel of Death pa. Tang ina niyan. So itong gonggong na ito, yung nagsalita doon sa Senado nung hearing ni Risa Ontiveros, ang daming sinabi, batalyon, ganito ganyan, Angel of Death. Sila daw ang mga namatay daw sa ganito, namatay daw sa ganyan. Ang daming pinagsasabi ng animal. Tingnan ninyo, ultimong pamilya niya. Oo, ultimong pamilya niya. Putang ina, hindi naniniwala sa kanya. Hoy, Risa Ontiveros, makinig ka dito ha. Makinig ka. Pinaniniwalaan mo yung mga kupal na mga resource person mo dyan na wala namang mga hawak na hard evidence, puros galing lang ng magkwento. Pag ako kinuha mo dyan, mas magaling ako magkwento dyan. O, tingnan niyo ito. Ito ba si Jackson? O yan, si Jackson. Pamilya na idinawit ng umano'y witness. Nagsalita na. Pakinggan natin kung ano sasabihin nitong pamilya ni Jackson. Mariing pinabulaanan ng mismong pamilya ng biktima ang mga paratang ng witness na si Edward Masayon o alias Jackson laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Anila, hindi nila pinahintulutan si Masayon na magsalita ukol sa pagkamatay ng isa sa kanilang kapamilya. At lalong hindi sila sang-ayon sa pagdawit nito sa pangalan ni Pastor Apollo. Si Jean Domingo magbabalik sa detalye. Wala siya talagang consent from the family. Wala siyang consent doon. We even, pagkarinig namin sa Senate hearing, grabe, na-shock talaga ako. Parang bigla akong binahusan ng malamig na tubig pagkarinig ko doon. Bakit sinabi niya, bakit dinamay yung kapatid ko? Hindi nga namin alam, hindi siya nag-ask ng consent sa amin na ganito, sabihin niya pala na ibibigay niya doon sa Senate hearing na kung sino pumatay sa kapatid ko. So, hindi kami talaga sang-ayon nun. Ito ang naging pahayag ng pamilya ni Raymond Fasiol upang pabulaanan ang umunoy tahas. Tignan mo dinamay niya yung isang pinatay daw. Pinatay yun, pinatay ng Angel of Death. Kainan yan. Yung pamilya mismo nung namatay, hindi naniniwala sa kanya. Abay, gago. Hindi naman Angel of Death pumatay sa kapatid namin. Tanginan to. Makapalang mukha nitong hayop na to. Ang pagsisinungaling ni Edward Masayon alias Jackson sa harap ng Senado upang siraan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon sa pamilya ng namayapa. Nakita mo yung sabi ni Pastor? Ginano niya, dami mo palang alam. Dami mo palang sumbong. Sampa mo na sa kaso yan, harapin kita. O, pag di mo sinampa yan, putang ina ako magsasampa ng kaso sa'yo. Ang biktima, ni sumagi man sa kanilang isip ay hindi nila naisip na may kinalaman si Pastor Apollo sa nangyari sa kanilang pamilya. Ayan cameraman sa Davao del Norte, gipusil, patay sa walang gunman, gawas sa iyang apartment sa barangay Mangkila, Tagum City, Domingo sa hapon. Usa sa gitutukang motibo sa Tagum City Police ang personal grudge na giingong dunay nagdumot sa biktima. So wala naman sinabing dyan. KOJC, Angel of Death o kung ano man dyan. Taliwas sa mga sinasabi ni Masayon. Yung gusto ko lang talang ipaparating yung sa narinig ko ngayon bago lang na Senate hearing, yung isang witness doon, nangangalang Edward Masayon, sabi niya na yung kapatid ko, pangalan ng kapatid ko pala Raymond Fasiol, yun yung pangalan niya, and he died June 30, 2019. So, for me and my family, it was very tragic, Grabe talaga yung pangyayaring yun. And then, Bisaya na yung ko. Bisaya na yung accent ko ba? Ilonggo na naman ako. Magagaling din ako magbisaya. Pag magaling ako magbisaya, magbablog ako, purong Bisaya na. Mas magaling pa ako magbisaya kay Risa Ontiveros Kupal. Then, throughout the investigation, wala kami nakita na solid evidence at hindi namin alam talaga kung sino ang nagpapatay sa kapatid ko. But nung nandun kami, sabi ng isang polis doon, nang dahil maraming tama, kasi yung kapatid ko marami siyang tama ng gunshots para malaman nyo lang.
So, may ibig sabihin nun na yung pumatay sa kanya, parang meron talaga siya hinanakit or grudge sa kapatid ko. Kaya posibleng magagawa yun ni Pastor Edward Masayon. Sana, Ito totoo to totoo to. Kasi ganito yan. Kung halimbawa ako, ikaw, ipapapatay kita, no? Pag pinapatay kita, inutos ko lang, ang papatayin ka, diretso na kagad sa ulo tama mo. Bang! Patay ka kagad. Oo, ganun lang yun. Halimbawa, babayaran kita para pumatay lang. Ganun lang. Oo. Pero kung ang daming tama, 10, more than, inubos yung isang clip, inubos yung isang magazine, nag-reload pa, ibig sabihin personal yung galit. Galit na galit na galit na galit talaga. Hindi yung gawain ng ano lang, ng assassin lang. Kasi ganyan ang gawain ng assassin. Tingnan mo si Percy Lapid. Nung binaril si Percy Lapid, saan ang tama? Sa liig. Sa liig lang ang tama. Oh, pak, boom, deads. Hindi na umubos ng isang magazine kasi yung sinasabi nito ni ate, yung kapatid niya, ang daming tama. So, ibig sabihin, nakahiga na, binabaril pa. So, galit yun. Ibig sabihin, may personal na galit yun. Kung inutusan ka lang para gawin mo yun, hindi mo gagawin yung babarilin mo na madami. Isang tama lang, 2, 3, pinakamarami na. Pero yung madami kang tama, may gigil talaga. So, yun yung sinasabi ng mga polis. So, paano magiging angel of death yun? Paano magiging si pastor yun? Kung si pastor kung halimbawa si pastor yung galit doon, si pastor mismo yung babaril sa kanya. Para matadtarin niya ng bala na gano'n. Pero kung inutos lang niya, sigurado ko na dapat isa lang tama niyan, 2 at the most. sana isipin mo na ginagawa mo. Sana isipin mo muna kasi it seems to me that you are very on the edge of your decision that there's no point of turning back. Parang ginagawa mo lahat para lang idagdag ba, isirad mo kay pastor. Pero for me kasi, hindi talaga kami nag-agree. Me and with my family, no? Ayon kay IC Pasyol, siya at ang kanyang pamilya ay hindi sang-ayon sa mga naging pahayag ni Edward Masayon at wala itong karapatan na magsalita ukol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi ako talaga sang-ayon doon sa sinasabi ni Edward Masayon sa Senate hearing. Hindi ako sang-ayon. Kita mo nga, di ba? Imagine, June 30, 2019, namatay yung kapatid ko. Doon pa nga sa funeral, wala nga siya doon eh. Tapos bigla siya maghahanap ng hustisya. Bigla nga yung 2024, di ba? Nagkapag-decide kami ng family ko na we have to keep silent since we don't have evidence kung sino talagang pumatay sa kapatid ko. So, because we think that's the right thing to do. And it didn't cross our mind talaga na wala talaga, hindi napunta sa isip namin na isisi kay pastor na siya ang pumatay. Hindi talaga napunta sa isip namin yan. Taong 1990s o grade 1 pa lamang si IC nang mapasailalim siya kasama ng kanyang pamilya sa pangangalaga ni Pastor Apollo hanggang sa ito'y makapagtapos ng kanyang pag-aaral. At ayon dito itunuring silang kapamilya ni Pastor Apollo. Dagdag pa niya na hindi nila pinahintulutan si Masayon na magsalita ukol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Lalo na ang sabihing may kinalaman si Pastor Apollo dito. If I'm going to recall all the goodness of Pastor, Imaginein mo. Even imaginein mo, even yung mga kapatid nung namatay, hindi nga sinisisi si pastor. Tapos putain na itong hayop na wala namang kinalaman, itong buwisit na itiniwalag na lumayas dahil baliw, may alam siya. Ito mga kapatid niya, walang alam. Yung mga kapatid niya naniniwala, hindi kayang gawin ni pastor yun. Siya pa. So kanino kayo maniniwala? Doon sa kupal na baliw o dito sa mga kamag-anak na mahal yung kapatid nila? At alam lahat nung kilos galaw ng kapatid nila. Alam kung ano kinamatay ng kapatid nila. hindi ko talaga hindi ko masukat yung kabutihan ni pastor sa buhay namin. Hindi kami nagdrama dito, walang drama dito. Napaiyak lang ako kasi parang to the extent na ginagawa niyo kay pastor, ginagawa niyo lahat para may masabi lang talaga kayo.
yung witness mo, Edward Basayon, yung namatay yung kapatid ko sa angka ba, hindi kita nakita kahit anino mo, wala ka doon. Isipin mo yan. Hayop ka, Jackson. Wala ka man, hindi ka man lang daw pumunta sa lamay, sa burol. Tapos kung makapagsalita ka ngayon, putang ina, parang alam na alam mo, baka ikaw pumatay dyan. Dapat imbestigahan ng pulis tong hayop na to. Baka ikaw ang may galit dito sa kapatid nito dahil mas pogi sa'yo, mas maraming buhok. Kaya tama to sinasabi ni ate. Wala ka dito, hindi ka namin nakita. Hindi ka nakiramay sa amin tapos ngayon alam mo yung kinamatay ng kapatid ko? Walang hiya ka, yung mga pulis nga walang alam kung anong kinamatay ng kapatid ko. Ikaw may kinalaman ka? Kung may kinalaman ka pala sa pagkamatay ng kapatid ko, bakit hindi ka lumutang nung iniimbestigahan yung pagkamatay ng kapatid ko? Teody Psycho, salamat po, mabuhay. So dito mo talaga malalaman na itong mga testigo ni Risa Ontiveros, putang ina, puros may hablig katulad niya. Malakas ang kumbaga sa saranggola may kilya. Tapos sabihin mo, naghahanap ka ng hustisya? Bakit ba? Hustisya ba yun? 2019 namatay yung kapatid ko and then you suddenly pop up on this year. You suddenly pop up lang out of nowhere. Then without informing the family. We don't know. Hindi namin alam, bigla ka lang nag-appear na gano'n, nag-witness ka kaagad. For me, hindi talaga totoong hustisya. Dapat Risa, ipatawag mo to. Itong pamilya nung namatay. Putang ina. Mantakin mo, ipatawag mo yung pamilya nung namatay para alam nila kung mantakin mo naghahanap siya ng hustisya, putang ina niyan, hindi naman siya pamilya. Ito yung pamilya, naghahanap din ng hustisya, pero hindi naman nila sinisisi kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nga nagpaalam ang animal na yan para gamitin itong kapatid nila na sa kanyang sariling sa kanyang pansariling agenda dahil lang sa galit niya siguro dahil baka ewan ko kung anong ginawang katarantaduhan niyan sa loob niyang gunggong na yan. Balita ko kabatch daw yan ni kabatch daw ni ni Admar yan sa Bible School, may topak daw talaga yan. Lagi nga daw binubuli yan noon noong noong batch nila kasi nga daw parang may something. Parang kulang-kulang nga daw Ginagawa mo. Nagdadagdag ka lang na para i-accuse mo si Pastor. Nung una, nung first appearance mo sa Senate hearing, galit na galit talaga ako sa'yo, sa totoo lang. Pero ngayon, in-expect ko rin na sabihin mo yun kasi parang consistent na talaga ba? Ginagawa mong consistent na yung sinasabi mo kasi siguro nga, dahil wala ka nang magawa, nasalita mo na hanggang ngayon, sinabi pa rin. O diba, consistent ka talaga, consistent sa pagsisinungaling. O diba? Sabi ko lang sa'yo, sana may karoon ka rin ng kakaroon kahit konti na konsensya sa sarili mo. Kasi kahit saan tayo magpunta wala ka talaga ebidensya kung si Pastor talaga nagpapatay sa kapatid ko. Kung meron man may gustong hustisya, kami talaga yun. Dapat kami yung nauuna, pamilya kami. You're not even part of the family. Who are you to say that? O diba? Ang gusto ko lang, sana mabigyan ng magandang, kung gusto mo ng hustisya ng maayos, sana nagbigay ka ng mga solid evidence talaga ng katulad ng sinasabi mo dyan sa Senate hearing. Samantala nakiusap din ang ina nito na itigil na ang paggamit sa kanilang anak para sa mga kasinungalingan at sariling interes. Masakit kasi galing kami sa loob. Masakit sa amin. Masakit sa amin, nakikita namin yung mahal namin pastor na sa loob ng kulungan. Masakit. Ito tignan ninyo ito galing sa loob, lumabas na. Pero nakita mo, mahal pa rin nila si pastor. I'm not sure if they're still a member of KOJC. Pero dati din silang galing sa loob, meaning mga workers din sila dati. Pero hindi na sila mga workers ngayon. Pero kita mo yung respeto at pagmamahal pa rin nila kay pastor nandoon pa rin. Hindi lahat ng lumalabas dyan, katulad nitong mga hayop na ito. Marami tayong mga kilalang galing sa loob na hindi kinaya yung spiritual race, hindi kinaya yung lifestyle ng pagiging isang full-time miracle worker at lumabas. Pero hindi tumalikod sa KOJC. Nanatili pa ring
faithful at nanatili pa ring mga members ng KOJC. O, di ba? Siyempre, pero wala man kaming magawa. That's process. Hindi na daw sila member. O, imagine, hindi na sila member. O, galing sila sa loob, lumabas sila, hindi na sila member, and still, yung respeto nila kay Pastor Apollo nandoon pa din. Hindi lahat ng lumalabas at umi-exit sa kanilang simbahan galit kay Pastor. Ano lang yan, kumbaga talagang hindi lang siguro para sa kanila talaga yung KOJC. Pero hindi lahat ng umaalis dyan, katulad nito nila alias, sino ba yun? Itong Jackson, itong Rene. Kasi ilan lang sila, ang dami na ring lumabas. Sabi ko nga sa inyo makikita doon sa kanila, meron sila doon parang library. Tapos nandito, meron silang mga file cabinets. Nandoon yung file ng lahat ng mga workers nila. Nandoon din yung file ng lahat ng mga workers nila na may ginawang kasalanan. Nandoon din yung file ng mga workers nila na umexit na legally. Umexit legally bago ka kasi lumabas doon, talagang magki-clearance ka. Ganun ang gagawin mo doon, magki-clearance ka. So, yung mga legally umexit, nandoon din. Yung mga tumalon na lang nang walang paalam, nandoon din. So, nandoon naka-file, naka-compile kung ano din yung mga nilabag nila na alituntunin doon sa simbahan. Nandoon lahat yun, kompleto sila. Kasi nga pag pumasok ka diyan, you will present yourself with all your credentials, and then pag lumabas ka, magki-clearance ka para wala ka ng pananagutan sa loob, ganun. Hindi yan siya yung parang pag once in, no way out. Once in, never out. Hindi ganun yan. Sila nga, katulad nitong nanay nung namatay. 'Di ba? Galing sila sa loob, lumabas sila, hindi na sila miyembro ngayon, pero yung respeto, pagmamahal kay pastor, nandoon pa rin. Ganun talaga. Itong mga mga satanas talaga yan. Yan yung mga may ginawang kabulastugan talaga sa loob, karimarimarim, kaya lintik na lang yung kanilang lintik na lang yung kanilang galit sa KOJC. Sakit. Ang itinuro ni pastor sa amin, paano buhayin ang kaluluwa, hindi paano magpatay. Hindi, love ang talang tinuturo ni pastor sa amin. Walang tinuro sa amin si pastor, paano pumatay ng tao, wala. Hindi. 100% hindi kami naniniwala. Masayon, kung galit ka man kay pastor, sana wag mo na kaming idamay. Ikaw lang. Ay, hindi man kami galit kay pastor. Tayo pa ang nagkasala, tayo pang magalit kay pastor. Wala. Imagine aminado pa sila na sila pa yung nagkasala. Kaya dito palakpakan natin tong pamilyang ito. Huwag mo na kaming idamay, please lang. Nahimik na yung anak namin. Kahit pa naman ungkatin mo yan, kahit ilang Raymond pandalahin mo, hindi na mabubuhay si Raymond. Patahimikin mo na, please lang. Huwag mo na idamay sa kasinungalingan. Please lang. Buti kung magkasama kayo ni Raymond, di man kayo magkasama. Matapang ding hinamon ng ama ni Raymond si Masayon. Ayon kay Dido Faciol, walang consent at hindi nila pinahintulutan ang mga inilabas nitong kasinungalingan. Mga ganyan si Matubato. Mga ganyan itsura, kita mo. Putang ina, buhok pa lang, di mo na pagkakatiwalaan. Mga ganyang hilat siya ng muka. Putang ina, sa eskwelahan, sinasampal-sampal ko talaga yung mga ganyang muka eh. Yung mga ganito itsura, huwag kayong maniniwala sa ganyan. Lalo na yung magaling magkwento, kwento, kalito, ganito. Alam na alam, putang ina. Wala yan. Lalo na wala kang ebidensya nilalabas. Kalokohan yan. Napakasakit po kung tustusin, iisipin kasi wala siyang pahintulot sa akin, sa aming pamilya bilang ama o ina ni Raymond na pinatay. At inuungkat niya at ginagamit po niyang rason para kay pastor na banggit niya yon na si pastor ang nag-utos upang patayin sila si Raymond. Marami pang mga taong binanggit, kilala ko yun pero hindi ko banggitin ang aking anak lang na sinali niya doon. Wala siyang permiso sa amin, hindi niya sinabi sa amin, dapat sinabi niya sa amin
Para bang nakakalukong klaseng taong iyan. Ang nakakagalit kasi, pasensya na po sa salitang ganon. Kasi ako ang ama eh. Hindi siya ang ama. Mabuti pa siya, alam niya ang pagkamatay ni Raymond. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Dito mo makikita, organic talaga itong pamilya na to. Kita mo yung galit nila. Putangin na mo, Jackson. Dapat to si Jackson, mabangungot na tong hayop na to eh. Mukhang sarap na sarap sa witness protection program ang putangin. Ang taba na eh. Buisit, ano? Tamong ginawa mo, pati pamilya na nanahimik na yung anak nila, dinamay-damay mo pa diyang hayop ka. Kung may problema ka kay pastor, putangin na, gumawa ka ng istorya, i-involve mo yung pamilya mo. Hindi yung pamilya ng ibang buisit. Matay ang anak namin. Walang hustisya hanggang ngayon, pero wala namin sinisisi si pastor. Ang turo ni pastor, kabutihan talaga, pag-ibig. Kaya itong si Masayon, maling-mali isang ginawa niya. Hindi ko gusto sa mga sinasabi niya, sa malabas kanyang bibig. Gusto ko sana ipakain sa kanya yon. Hindi ganun ba? Nakakainis ba? Nakakasakit ng... pasensya na po. Kasi anak ko yun eh. Kung nasarap ko lang ka, baka may tapol ko sa yung kamay ko sa inyo. Dapat huwag mong isaling anak ko. Pinagbintangan niyo pa si pastor. Napakabuting pastor. Kinikilala namin si pastor na naging ama namin sa pamagitan ng mga salita niya. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig talaga. Kahit na kung anong mga kalaban mo, ibigin pa rin. Pero sa mga sinasabing ganun ba na halos doon ibigay kang pastor ng mga napakasamang salita, hindi ganun. Ikaw Masayon, alam ko man kayo nga, tamad kayo sa kingdom. Yun masasabi ko. Nakikita kita doon, noon. Pero napakasakit pa nga. So, kasi sabi mo na, isinali mo yung anak ko. Kung binanggit mo lang iba-iba, wala na, hindi na ako makiakwado doon. Ito sa anak ko eh, personal ko yan. Oh, magsinungaling ka pa. Sinabi mo sa akin nga, oy Dindo, sabihin ko nga, si pastor nagpapatay sa anak ko. Although wala justisya ang pagkamatay ni Raymond, pero hindi kami kay pastor. Hindi ginawa ni pastor yon. Ang pagturo ni pastor, pag-ibig lang. Sa kabila ng pakiusap na huwag nang gamitin ang namayapang pasyon sa mga kasinungalingan at para siraan si Pastor Apollo, inihayag din ng pamilya na kalunusunos o naawa mga ito kay Masayon. Noong una, galit ako, pero ngayon naawa talaga ako sa iyo. Sana, panalangin ko talaga na sana mapag-isipan mo sana yung sinasabi ko. Possible talaga na kasinungalingan. Since na dinadamay mo yung kapatid ko, ibig sabihin, possible na all lies ang sinasabi mo. Yung nga sa kapatid ko lang. Basta lang sinabi mo doon, wala ka namang mga na-prepare na mga evidences. Possible na lies rin lahat ng sinasabi mo. Hindi possible. Oo, madam. Kapag nagsinungaling ka sa isa, nagsinungaling ka na sa lahat. Ganun lang yun. Hindi pwedeng dun ka lang nagsinungaling. Lahat yun. Sira niyo yun. Oo, talagang ano na yun, inadmissible na yun. Sa korte, yung mga testimonya mo. Kasi nga, kung nagsinungaling ka sa isa, kahit 10 ebidensya, tama yung siyam, yung isa lang diyang ginawa mo, wala na yan. Wala ka ng pag-asa. O, na yan lahat. Burado na lahat yan. Wala ka ng kredibilidad, ibig sabihin. Tungkol kay pastor. So it was all only a false accusation. Walang katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Yan, palakpakan natin.